Sasagutin daw ng operator ng parking lot ng NAIA Terminal 3 ang gastusin sa mga nasunog na sasakyan kahapon, habang posible pa rin managot ang MIAA sa insidente. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Wala raw nakikitang pananabotahe ang Manila International Airport Authority sa nangyaring sunog sa parking lot extension ng NAIA Terminal 3 kahapon. Base raw sa kuha ng CCTV sa lugar, wala namang nanadyang sunugin ng mga sasakyan. Crossfire pa rin ang nakikita nilang dahilan sa pagkasunog ng 19 na sasakyan. Dahil dyan, pinatatanggal na nila ang lahat ng damo sa parking lot. They were specifically instructed na talagang bungkalin na po yung property yan so that they will be removing talaga itong dry grass. No? And then, of course, they will cover it up with crushed rocks pag gravel po. Kumalat na yung apoy. Oo, kawawa yung mga Posible raw na mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mainit na panahon at malakas na ihip ng hangin. Nagpalala rin daw ang flammable materials sa loob ng mga sasakyan. Yung mga vehicles po na park po doon, may yung mga highly flammable sa loob. Madali talaga silang matutupok, lalo na grassy area, parking, open space. Nakadepende po yan sa wind condition. Para maiwasan ng ganitong insidente, magpapadala ang NIA ng fire truck at mas malalaking fire extinguisher sa lugar. Paalalahanan din daw ang paparada roon na iwasan ang pag-iiwan ng mga bagay na madaling masunog sa loob ng kanilang sasakyan. Ito pa lang daw na may-ari ng sasakyan ang lumapit sa NIA. 12 pa raw ang hindi pa nagpapakilala. Posibleng nasa ibang lugar daw ang mga ito at hindi pa nila alam na nasunog na ang kanilang sasakyan sa parking lot. Inako naman ng Philippine Skylanders International ang pagbabayad ng danyos sa mga nasunog na sasakyan. Pero hindi raw ito nangangahulugang inaamin nilang may pagkakamali o pagkukulang sila sa nangyaring sunog. Tutulungan naman ng Bureau of Fire Protection ng mga may-ari na nasunugan sasakyan para makapag-claim sa kanilang mga insurance company. Nagre-release po tayo ng fire incident certificate pag affected po sila ng fire po, para makaklaim sila ng insurance po sa insurance company sa vehicles po. Ayon naman kay Attorney Buco de la Cruz, hindi porket inako na ng PSI ang responsibilidad ay hindi na mananagot ang MIA sa insidente. Sa ilalim kasi ng batas, yung property owner, no, ang mananagot, lalo na kung siya ay naniningil sa tao, no, para sa paggamit ng kanyang property. Yung concessionaire ay kumakatawan sa may-ari ng lupa. So ang liability nila sa ilalim ng batas ay solidary. No? Ibig sabihin, pwede mo silang kasuhan pareho. Sabi naman ni Senator Grace Poe, maraming dapat sagutin ng MIA tungkol sa nangyaring sunog. Hihintayin daw muna ng Senado ang resulta ng investigasyon para malaman kung kailangan pa ba nilang imbestigahan ang insidente. Sa ngayon, sarado pa rin ang parking lot. Ipinagbabawal muna ang pagpasok ng anumang sasakyan dito habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.